Okay, so I'm so thankful sa aking mga subscribers. Patuloy po tayong mag-share at abutin pa ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya para sila naman din ay magkaroon ng financial literacy. So today, ang ating pong pag-uusapan ay isa sa mga mahalagang bagay na aspeto ng ating pamumuhay, especially kung kayo po ay isang breadwinner na nagtatanong saan ba napupunta ang aking pera, bakit ba hanggang ngayon ako ay naghihirap, nagtatrabaho naman ako, masipag naman ako, at parang kulang, diba? So, alam mo, sabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ang sinasabi lang po dyan, kung tayo po ngayon ay umaasa lamang sa source of income, kung tayo po ay umaasa lamang sa pagtatrabaho bilang isang empleyado at self-employed, diba? Talaga namang we will work hard for the money. Kaya sinabi niya na kung hindi ka maghahanap ng paraan at hindi mo matatagpuan yung paraan na, 'di ba, na pera na ang nagtatrabaho para sa iyo hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa huling hininga mo, ikaw ay magtatrabaho pa rin. So parang napakahirap, 'di ba? And as what I've said, ito pong ating pag-uusapan. Ikaw ba ay nabaon sa utang o umuutang pa lang? Nakaranas ka na ba at hindi mo natiis yung mga sermon, yung galit, yung away between nagpapautang, kahit mga kamag-anak, di ba? Kasama na yung mga pamilya, asawa at mga magulang. Very stressed, paranoid, depressed ka na ba? Kasi hindi mo na alam kung paano mo babayaran ang iyong mga inutang. Apektado na ba ang relasyon mo sa trabaho, sa mahal sa buhay, dahil sa iyong pagkakabaon sa utang? Sabay-sabay nating alamin at aralin kung ano ba itong mga punot dulo, bakit tayo nababaon sa utang, at syempre, in the last, papag-usapan po natin ang solusyon. Kaya watch until the end. Alright? So let's continue. Sabi po ni Brother Bo Sanchez, kung gusto mong yumaman, maging wealthy, makaahon, huwag kang mangutang. Diba? Sabi naman ni Chinkitan, kung may utang ka, bayaran. Okay? And before anything else, sa akin po mga new viewers, including sa mga new subscribers, click nyo po ang bell button. Okay? Again, subscribe and click the bell button para po maging updated kayo sa susunod kong videos. Tuloy po natin. So ating pag-uusapan ay Utang 101. Okay, so ang nakikita nyo sa yung screen ay ang rat race cycle. Nagtatrabaho, nagsumikap, masipag, mabait, professional, malaki utang. Walang savings, ang laki ng expenditure, babayad sa utang, babayad sa bills, mag-earn, o sa trabaho, on sweldo, trabaho ulit, utang, ikot lang. As you can see, walang ipon, walang savings, at mataas ang gastusin. Rat race cycle. Gusto mo ba ng buhay mo ay ganyan? Right? So ang financial ignorance, it makes us poor. Diba? Parang sabi nga ni Chinkitan, paikot-ikot na lang. Paikot-ikot na lang. Kung hindi natin mamamanage ng tama ang ating mga finances, babalik ulit tayo sa katanungang bakit 98% ng mga tao, professionals, mababait, end up retiring. Diba? And why most people, bagamat may trabaho, earning much, walang savings at rat race cycle, baon pa sa utang. Again, financial ignorance makes us poor. Bakit? Kasi hindi po pera ang problema. Sumusweldo ka, may sweldo ka. Diba? It's about financial literacy. Kulang kasi sa kaalaman. So dahil kulang ka sa kaalaman, hindi mo rin alam kung paano i-manage ang pera mo. So mismanagement ang rason kung bakit, ayan, sabi rin ni Chinkitan, yung hindi kulang sa pera ang problema natin. Hindi yung kakulangan sa pera ang rason kung bakit tayo ay mga broke, kundi ang kakulangan ng financial literacy or knowledge. Di ba? So, anong resolusyon? Financial education, financial literacy. Pero bakit ayaw matin ng tao? Ang akala nila, alam na nila,
tama ang ginagawa nila, pero you have been working for what, 20 years, still no savings, rat race, high debts. Baka ito na ang panahon para kailangan mong matuto ng financial literacy or financial education. Remember, may mga anak ka. Paano mo tuturuan mag-ipon? Dahil dapat maturuan nating mag-ipon ng tama ang ating mga anak. Bakit? Gusto mo ba na pagtanda nila tulad din sa atin, rat race? Parang hindi umuunlad, parang hindi umuusad. So kailangan magmula sa atin yung financial knowledge para maturuan natin ng tama ang ating mga anak how to properly save and invest para maging maayos maunlad ang kanilang buhay pagdating ng panahon. Tama ba ako? Alam mo ba yon? So, financial ignorance makes us poor. Financial literacy or education bridges financial freedom. Bakit? Kasi when we have a literacy, tulad nito, nakikinig ka, you are watching, kasi gusto mong matuto, ano ba to? Diba? So it makes us, diba, aware kung ano ba yung mga dapat nating gawin. So it give us a right financial information para mag-reach tayo ng tamang financial decision. Alright? Okay. So for us to understand, tayong nagsisimula pa lamang, meron pong tinatawag na X-Corp. Ano po ba itong X-Corp? It's a relationship between yung money line at ng responsibility. Ngayon, bata tayo, or medyo may edad na, pero wala pa rin tayong savings, right? At ang taas pa rin ng ating responsibility. Gusto mo ba na pag edad mo ay mataas pa rin ang responsibility? So dapat binababa natin yan, tama? Diba? Gusto mo ba na ngayon wala kang savings? Ngayon, nag-reach ka na sa cross line, diba? Wala ka pa rin savings? Hindi. Dapat napatataas natin yung money line. We should have big savings now. Kung wala pa, watch until the end. Okay? And I have my link on my descriptions. You can reach me out there para naman mag-usap tayo how to build your financial freedom. Alright? Okay. Ito yung ating mga responsibilities. Diba? Pagkain sa araw-araw, nangungupahan, nagrerenta, or rent-own. Or nakamotris ang bahay. Siyempre, yung clothings, yung educations, diba? Yung mga pambayad sa ating mga health needs. At siyempre, dahil nagsimula tayong wala, diba? Pag tayo ay kukuha ng mga requirements sa pagtatrabaho, mangungutang tayo. And mostly, pag nagsimula tayo magtrabaho, talagang at the minimum, ang ating mga wages, diba? So, ang mangyayari, tsaga muna tayo sa ganitong sweldo, kulang. Anong gagawin natin dun sa kulang? Ipapangutang din natin. So, we really understand na kung saan ngayon na malaki ang responsibility natin, nababaon tayo sa utang. So, ang tanong, di ba, hanggang kailan mo gustong mabaon sa utang? Hanggang kailan nandito ka pa rin sa kung saan walang savings at mataas ang kautangan. And remember, sa oras na to, anong meron ka? Saan mo kinukuha ang pinapanuporta mo sa iyong responsibilidad? Active income. Anong active income? You're working hard for the money. Diba? You're dying hard. You are exchanging your time. The more, diba? The more na ibinibigay mong oras mo, nag-overtime ka, the more na may pera ka. Diba? The lesser the time, nababawasan ang sweldo mo. So again, it's what we call active income. Tatrabaho ka para sa pera. Diba? And Warren Buffett said, hindi pwedeng ganyan. Kasi kung hanggang diyan lang, hanggang yan lang ang pinagsusumikapan mo ngayon for 15 to 20 years, abay hanggang sa ikaw ay maging 60 years old, 70 years old, di ba? Matutulad ka sa mga napapanood natin sa mga FB news feed, sa news, di ba? Sa TV Patrol, sa GMA, mga matatanda na ugod-ugod nagtatrabaho pa rin. Bakit? Sabi nga ni Warren Buffett, kung hindi mo matututunan na kung saan ang pera magtrabaho sa'yo, hanggang sa paghahuli yung hininga, magtatrabaho ka kung kaya mo pa. Right? That's the responsibility and the money line. So, dyan po tayo nababaon sa utang. As you can see, sa simula pa lamang, para ikaw makapagpatuloy, uutang ka talaga, hihiram ka ng pera. After that, anong gagawin natin? After natin humiram ng mga pera, mangutang tayo, anong ginagawa natin? So ito, mga rason kung bakit ikaw at ako nangungutang at nanghihiram ng pera. Again, dahil sa kulang ang ating
monthly income, yung ating cash flow, alimbawa, ang income mo lang ay 30,000, in suma total lang yung expenses ay 35,000 or mahigit, deficits ka ng 5K, so saan ka kukuha ng 5K? Di ba? Mangungutang. Pangalawa, pag yung may mga dagliang panggastos o pangangailangan, halimbawa nagigipit, wala kang pamasahe, hihiram ka, or bigla kang nagkaroon ng emergency situation, natanggal ka sa trabaho. So again, natanggal ka sa trabaho, nagbabayad ka pa sa utang, isa kang OFW, pinanghiram mo yung iyong placement fee, at hindi naging successful yung trabaho, babalik ka sa Pilipinas, mag-a-apply ka ulit, di ba? So ang gagawin, anong gagawin? Tatrabaho, maglo-loan ka ulit para sa yung processing fee, di ba? Or nagkaroon ng trahedya, or merong emergency medical crisis sa pamilya, nagkasakit, wala kang ipon, manghihiram ka. Or katulad nito, pandemya, nawalan ka ng trabaho. Ano gagawin mo? Hihiram. Or yung biglaang magpapagawa ka ng bahay mo or ng sasakyan, wala kang ipon, ano gagawin mo? Mangungutang. Or dahil gusto mong magkaroon ng isang negosyo, wala ka namang puhunan, mangungutang ka. Gusto mong magkaroon ng pangkabuhayan, mangungutang ka. Diba? At alam mo ngayon, nakita mo na necessity ang sasakyan o necessity ang bahay, ayaw mo nang mangupahan, maglo-loan ka. Turo Pag-ibig, so, sa bangko, diba? Para isang bagsakan na lang, or gusto mo rin lang na pangmatagalan, so loan pa rin yon. Or nakapula yan kasi yun yung masaklap na rason kung bakit ka nangutang. Gusto mong bakasyon, ayaw mo nang mag-ipon. Gusto mong bumili ng gadget, pero hindi ka makapag-antay. Hindi mo naman kailangan, pero gusto mong ipakita na ikaw ay merong magandang sweldo, may magandang trabaho, so gusto mong maging pogi points, pangluho. Minsan, yung instant self-gratifications na nagtrabaho naman ako, nagpakahirap naman ako eh. So, diba? Mayroon naman ako 13-month pay, so ipapanghiram ko na yung 13-month pay. So, ito yung mga typical na reasons bakit tayo ay nanghihiram. Yan din ba ang naging rason mo kung bakit ka nanghiram at nababaon sa utang? Ang next natin pag-uusapan, paano ba tayo nanghihiram? Ang una dyan, siyempre, pinakamabilis, 5-6. Nandyan lang sa kapitbahay, meron lang umiikot. Ang pinakamasaklap lang dyan ay yung porsyento niya. Diba? 20%. At siyempre, may kung ilang araw lang yan. At pag lumampas ka doon, may panibagong tubo na naman. Mahirap po yun. Sa 5-6, well, to be honest, marami tayong mga kamag-anak, neighbors, na nakapagpatapos ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpa-5-6. Nagkaroon sila ng mga negosyo sa pamamagitan ng 5-6. And I salute them for that. Talagang nakakita mo yung hirap nila. Especially yan yung mga kasama natin na nasa market, vendors market, di ba? Yung mga nagtitinda ng mga maliliit na nag-iikot. And to be honest, hanggang ngayon, bagamat nakapagpatapos na sila dahil bound sila sa utang, ang ginagawa ng anak, tinutulungan yung mga magulang para bayaran yung utang. Di ba? I mean, it's basta mahirap. Di ba? Kasi ang laki po ng 20%. Okay, next. Credit card. Easy ang paggamit. Di ba? Nasa pitaka lang. Pwedeng umapply ng madami. Pwedeng hanggang sa 100,000 ang budget. Diba? Ang masaklap lang din ay yung 3.5% kada buwan. I mean, if you are going to compute,
'Di ba? Yung 3.5% times 10, it's 35%. 'Di ba? Plus 7%. So it's what? 42%. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay umutang ng 100,000 pesos for the ano lang, kasi 47% ay 45% naman na yun. So gawin na natin 50%. 'Di ba? So isang taon, yung 100,000 mo tumubo ng 50%. Paano hindi ka mababaon doon? Diba? Eh kung minimum pa ang iyong binabayaran. Right? Eh may mga surcharge pa siyang nakabit-bit sa 2 page na napakaliit na I therefore I agree. So ito yun eh. So kung hindi natin alam ang paggamit nito, mababaon po talaga tayo sa utang. Kasi kung kulang na nga ang iyong income at yung income mo ipapambayad mo lang sa utang, ipapa-auto debit lang, mababaon ka. So ever now and then, gamit ka ng gamit. Right? So I'm not saying na huwag kang kukuha ng credit card. Ang pinag-usapan natin dito yung paggamit po sa ating pang-araw-araw. Okay? Ang next, personal loan. Ito naman, pumunta tayo sa mga multipurpose, mga kooperatiba, and usually ang interest nito ay 1 to 2.5% kada buwan. So, 2.5 times 10 is 25%. Plus yung 5% is 30% ang isang taon. Malaki pa rin po yun. Ibig sabihin, yung 100,000 mo in 1 year, tumubo ng 30,000 pesos. Hindi ka ba nalalakihan sa 30,000 pesos? Eh, bro, hindi nila ako mag-personal loan. I'm not saying hindi ka mag-personal loan. Ang pinag-usapan po natin dito, paano ba tayo nangungutang at gaano kalaking perang nawawala sa atin once sa tayo nangutang. Kaya naman ang sabi ni Brother Bruce Sanchez, kung gusto mo yumaman, huwag kang mangutang. Kasi yung 50%, yung 40%, yung 30%, di ba? Ang laki po nun. Housing and car loans, so it's between 8 to 12%. So usually ang car loans is 5 years ang pinaka-minimum. Motorcycle 5 years, ang bahay, di ba, hanggang 30 years. If you have, lalo na sa bahay, kung meron kang 12% in 30 years, well, times 10 mo na lang yung 12% is 120. Times 20 is 24, right? 240%. Malaki po yun. 12 times 10 is 120. 24 and 36. 360% ang tinubo. O, diba? Ang laki po nun. Ang laking pera. Kung ang bahay mo ay isang 1 million, tapos tumubo in 30 years, times 0.3, 36. O, diba? Ang laki po nun. Okay? Pwede rin sa kamag-anak. Sabi nga, tayong mga magkakamag-anak, sino-sino pa ba hindi ang hindi magtutulungan? Kaya lang, dahil walang kasulatan, minsan, kapag nangungutang, ang bait-bait, paawa effect, pero kapag singilan, parang aso, magalit pa, mahilig magtago, tumatakas pa sa responsibilidad, at malimit, ito yung nagiging number 1 na reason bakit nagkakaroon ng pagkasira ang relasyon, mag-asawa man, o ng magkakapamilya. So isipin yun, dahil po sa utang, marami pong winasak na pamilya. Kaya, as much as possible, kung ano man, umiwas po tayo sa ganitong uring utang para wag po tayong magkaroon ng ganyang away pamilya. Or, sabi nga dyan, kailangan lang natin magkaroon ng kasulatan para, notaryado din, para kumbaga hindi na tayo magkaroon ng away. Pero siyempre, kung kayo kamag-anak, tapos hingin mo ng notaryadong kasulatan, di ba? Parang sabihin sa'yo ng kamag-anak mo, wala kang tiwala. Di ba? It's really amazing how debts or loans or utang ay naging parang simpleng kasama ng buhay natin. Di ba? Punta ka sa mall, may mag-offer sa'yo, sale po. Di ba? It's one way na i-advertise na umutang po kayo.
Pwede po kayo mag-credit card, di ba? Pwede rin pong salary deduction. Ganun. Napakadali na lang po ngayon mangutang. Ang mahirap lang yung pagbabayad. Okay. So, next na pag-usapan natin, bakit ba tayo nababaon sa pagkakautang? Ano yung mostly na nagiging rason bakit tayo ay nabaon sa utang? Well, first is, you have to understand that in debts or loans or utangs, may dalawang klase, good or bad debt. Diba? Pag bad debt, ito yung bumili ka ng sasakyan, diba? Niloan mo, yung 2.5 na sasakyan mo, niloan mo, 5 years, naging 5 million. Pero after 5 years, ano nangyari sa sasakyan mo? Bibenta mo lang siya ng 1 to 2 million. So, nawalan ka ng 3 million. So, nagde-depreciate. So, yun yung bad debts. Or, pwede rin na gumamit ka ng credit card, napakataas ng interest. Diba? At doon lang napupunta kumukuha ng pera sa'yo or bumili ka ng gadget na bumili ka ng cellphone na worth 25,000 after 6 months, hindi mo na mabenta ng 25,000, pinaka-minimum is 20,000, nawalan ka na agad ng 5,000. Eh kung niloan mo yon kasama yung interest, di ba, hindi mo pa fully paid or nasira, di ba? I mean, mahirap. So, golden rule, if you cannot afford it, then wag ka munang bumili. Di ba? Kasi baka hindi mo pa naman kailangan. So, yun yung bad debts and good debts. Ano naman ang good debt? Ang good debt, siyempre, alam naman natin na talagang isang kaimposiblihan yung sabihin natin na completely debt-free. Pero, pwede naman tayo maging smart. Di ba? Pwede naman tayong gumamit ng good debt or ibig sabihin, nangutang ka para magkaroon ka ng isang investment na nag-grow, na nagbibigay sa'yo ng long-term income. Di ba? Tulad ng bahay. Diba? Or sabihin na lang natin na isang entrepreneurship na negosyo. Ganon. What I'm saying is, you have to differentiate. Kung ikaw ay mangungutang, manghihiram, meron kang paggagamitan ng pera gamit ang utang, alamin mo muna ito ba ay good debt. Pag sinabing good, something na magbibigay sa'yo ng income. Something na magbibigay siya ng asset. Something na mag-return sa'yo ng income. Or ito ba ay bad debts na magbibigay lang siya liabilities na bumili mo pero kukuha lang sa'yo ng pera. Right? At pakatandaan, kung ikaw ay hindi nakapagbabayad ng iyong utang sa takdang oras at habang tumatagal ay lumalaki ang halaga ng interest at penalty, huwag mo nang antayin na mabaon ka pa sa utang. Diba? Huwag nating gayahin yung ibang mga tao na ang nagiging katwiran ay wala namang nakukulong dahil sa utang. Diba? Pero ano ba yung stress? Ano ba yung depression? Sa inutangan man at sa'yo kung ikaw naka-loan sa isang cooperative na hinahabol ka ng lawyer. Diba? Kung magbabayad ka naman, di ba, magsusweldo ka pa, magpapamasahe ka pa, additional na paglabas ng pera. I mean, it's really a wisdom na kung ikaw ay manghihiram o utang, halamin mo muna kung saan mo gagamitin. At kung ikaw naman ay nakautang na at nababaon, may tamang paraan para ikaw ay wag nang mabaon pa. Okay? So ito, wag nating gayahin yung dahil sila ay kulang sa kaalaman, maling paghaharap sa kanilang utang ang ginagawa. Dapat attend financial literacy para meron kang tamang responsibilidad o alam mo ang tamang responsibilidad sa utang. Una, kung alam mo, recognize mo, may wisdom ka na, matured ka na hindi mo kaya, surrender mong credit card. Yung 3, yung 5 mong credit card, sauli mo. Kasi pag sinauli mo, pag pinasara mo yan, tapos. Di ba? Makipag-usap ka na lang, magkaroon ka ng deal how you're going to pay. Pero sure, dahil pinasara mo yan, wala nang charge yun. Di ba? Ganun eh. Yun ang easy way. Para hindi ka na mabaon pa sa utang. Hindi yung, nako, tapos na yung isa kong credit card. Naka-maximum na ako ng 100,000.
mag-a-apply ulit ako sa ibang bank. Huwag ganun. Diba? At again, kung hindi mo na kaya at lagi ka na lang lapse, mas mabuting magbenta ng gamit para makabayad. Huwag yung dagdagan yung gamit. Or wag kang manghihiram, mangungutang para ipatong mo sa utang. Di ba? Kasi lalo lang yun, yung utang mo ngayon na may 10%, nang hiram ka na may 10%, in a month, meron ka na agad na 20% na babayaran. Ibig sabihin, patong. So financial literacy is very important. Isa po yan sa malaking makakatulong sa inyo para ikaw ay makahango sa iyong pagkakautang. Alright? Kung meron ka namang extra bonus, 13-month pay, bayad mo na agad. Kung ikaw may credit card, wag minimum. Hanggat maaari, mas malaki sa minimum. Kung ang minimum 500, gawin mo 1,000 para nababawasan ng principal. So, yun yung tamang responsibilidad natin para hindi tayo mabaon sa utang. Again, wag po tayong tumulad sa mga maling pagharap ng pagkakautang dahil sa kulang sa kalaman kaya nababaon sila. So again ngayon, kung kayo naman ay wala pang utang, para sa inyo to, at sa mga may utang na, para din sa inyo to. So paano ba may iwasan ng pangungutang? Okay? Kung ang iyong income ay 30,000, sikaping pagkasya yung budget. Sikaping huwag lumampas. Di ba? Huwag ganun. 30,000 din? Okay, ang ating lang na budget this month is 30,000. Simulan natin sa ganun. Okay? Kung kaya pang paiksiin, the much better. O gawin natin 25,000 pero meron tayong ipon na 5,000. Ang gusto ko lamang i-share sa inyo na sa 1 and 2, 'di ba? Kung ikaw ay ito lang ang income mo, higpit sinturon. Live below your means. Alright? Siyempre, pag sumikapan, magkaroon ka ng isang attitude na ikaw ay naglalaan ng savings. Sa wala pang utang, good. Malaking savings mo. Sa may utang, maglaan ng pera para sa pangbayad sa utang. Huwag nating sabihin na kailangan ko nga, paano ko babayan? Huwag ganun. Mahalaga na isang tabi muna ang mga luho at mag-focus sa pag-iipon at kung may utang, bayad sa utang at pag-iipon. Bro, paano ko gagawin yun? Kulang na nga eh. Yung sinasabi mong higpit sunturon na 30, well, for sure, bilang isang tao, meron kang talent. Make your talent as your cash flow. Pintor, mag-paint ka. Isa kang IT, di ba? You are working for 8 hours and we have 24 hours. So what you will do for the 16 hours? Increase your cash flow. Di ba? Pangapat, kulang na nga, meron ka pang sigarilyo, may alak, di ba? May hilig ka pa sa soft drinks, mag-Starbucks ka pa, magpa-fast food chain ka pa, wag, magbaon. Di ba? Malaking tulong yun. Huwag mong ikahiya na may baon ka. Layuan ang masamang bisyo. Di ba? Dapat, pag ano man ang iyong bibilhin, tanungin mo muna, kailangan ba to o luho ito? Okay? Panlima, dapat may listahan ka. Dapat nakaplano. Hindi pa pwedeng suntok sa buwan. Hindi pa pwedeng, di bali, meron namang credit card. Sige na, bahala na. Huwag pong bahala na. Di ba? Okay, pang-anim, mahalaga na bago ka pumirma ng anumang kautangan, 5-6 man yan, personal loan, credit card, mag-isip muna. Kaya ko ba itong panindigan? Baka magipit lang ang aking mga iwanang pamilya. 'Di ba? That's what I've said. Increase your cash flow. Matuto mag-invest. 'Di ba? Gawin mong asset ang sarili mo. At kung talagang hindi maiwasan, kung meron kang SSS or Pag-ibig, dahil mas mababa ang interest nila, doon ka na lang. Huwag sa 5-6. Huwag sa credit card.
Huwag po natin gamitin yung credit card sa pambili. Kung meron kang salary card o ATM, yung pong gamitin natin. Dahil wala pong surcharge yun. Right? So yung po ang tamang paraan para po hindi tayo mabaon sa utang at maiwasan natin ang pangungutang. Number 10, kung talagang in-need ka, maghanap ka, magtanong, humingi ng tulong sa isang financial advisor. Malalahanin mo na ito rin ay protection mo sa pamilya mo. At ito po yung isi-share ko sa inyo, mga kasabihan patungkol sa pag-uutang. Sabi dyan, if you cannot afford to pay in cash, you cannot afford to buy or purchase the item. So, wag muna. Mag-ipon muna. Delay the gratifications. Sandali, pag-ipunan ko muna. So, pag nakaipon, saka mo bilhin. O di nakaiwas ka sa utang. Di ba? It's better to save than to be in debt. Di ba? Mamili ka. Mag-ipon. Halimbawa, gusto mong bumili ng sasakyan. Pwede mo naman pag-ipunan in 3 years. Bakit mo ilo-loan in 5 years? Di ba? Tsaga muna. Ipon muna. Para iwas sa balat sa stress. Sa mga gamit naman, para ikaw ay makaiwas sa anumang utang na alalahanin, huwag masyadong dahil trending, dahil 2 taon na kailangan magpalit, huwag ano. Kung magagamit pa naman, pakontento sa kung anong meron at kaya, huwag masyadong mainggit. Bakit naman ganun? Naka-Galaxy S6 lang ako, S10, samantalang yung kapitbahay ko, yung katrabaho ko, iPhone 13 na. O ganun. Di ba? And pangapat, sabi po ng kawikaan, the borrower is the slave of the lender. So, gusto mo ba na maging slave ka? Di ba? Wag po ganun. A while ago, shinare ko yung X-curve. As you can see sa X-curve, na it's a concept between yung wealth at ng responsibilities. And I just want to reiterate na talaga ngayon, habang we are taking control of our family and you are working for the money, no work, no pay, understandable na ikaw ay nakabaon sa utang. But as you grow older, dapat po maging debt-free na po tayo. Okay? Kaya, the only way para po tayo maging debt-free, kailangan tayo mag-invest. Kailangan mag-invest, mag-save para po sa ating future. Okay? So, yan po yung X-line. And I hope sa nakikita nyo na ngayon kung saan patungo ang iyong older self. Ito po ay isang case study, si ipon at saka si utang. At hopefully meron kayong matutunan. Okay, so pareho si ipon at si utang na nangangailangan ng 15,000 kasi papasok sila sa negosyo at bibili ng laptop. Kailangan eh. So sabi ni ipon, simple lang. Dahil may ipon siya, may saving siya, punta siya sa bangko, withdraw ng pera, or wag na lang, pipila pa ako. Doon na lang, mayroon naman akong ATM. Okay, punta ako sa mall, punta ako doon sa Abenson, or kung saan appliance center, maghahanap ako ng laptop, nakapili na ako, walang hassle, di ba? Walang hassle sa pela. Ang gagawin ko, ito po yung aking ATM, pa-swipe na lang. Kasi bakit? May pondo eh. Okay. Si utang naman, di ba? Punta sa bangko, mag-a-apply ng personal loan, mag-aantay ng 2 linggo, at ayan, may interest na 1.5 or may dagdag na sa 15,000, merong almost 188 kada buwan. Di ba? Kung sa ibang way naman, SSS o Pag-ibig, mga 1 buwan ng pag-aantay bago magkaroon ka ng debit, tapos may babawas pa na 100 pesos. Siyempre, ikaw, may abala, meron kang, di ba? May sinahin kang oras, nangutang ka, pagod ka, gastos sa pamasahe,
Ito pa, paano kung magkaroon ng emergency? Paano kung may nagkasakit? Wala ka namang ipon. Anong gagawin mo? May stress ka, madidepress ka. Dahil buhay at kalusugan nakataya doon, mangungutang ka. Diba? So again, dito mahalaga talagang give yourself a chance to have a 20% savings. Right? Huwag ho tayong aasa lang sa utang. Kasi doon pa lang sa dalawa na yon, abala, gastos, extra expenses, talong-talo. Ang dami nang nawawala sa iyo. Stress ka pa. Diba? Kaya kung sa madalian, lalapit ka sa kamag-anak, kilala, katrabaho, ito naman ang isipin mo. Okay, napagbigyan ka. Paano naman kung sila nawalan ng trabaho? May pambayad ka ba sa kanila? Wala kang ang ipon? Kulang nga yung monthly income mo? Or paano kung yung uutangan mo, gipit din sa pera? Ngayon, di ba, panahon ng economic crisis, paano kung natanggal din sa trabaho? Saan ka kayong lalapit? Ngayon nakalapit ka, binagbigyan ka, wala kang pangbayad nung nangailangan sila. Nung magkaroon sila ng medical emergencies, hindi ka ba nakokonsensya? O hindi ka ba makokonsensya? Di ba? Na pwedeng mawalan siya ng mahal sa buhay? Sorry na lang sasabihin natin, wala din kasi akong pera. Di ba? Kaya mas maganda na may sapat kang ipon, di ba? Iwas utang, walang abala, wala kang napiperwisyo, mas madaling gumawa ng desisyon, ano man ka gusto na gagawin mo, pagkat ikaw may kontrol ng pera. Diba? Hindi ka magiging alipin ng utang kung ikaw ay may palaging nasusubi or nasisave. That's why it's very important na ang pinaka-source ng utang ay dahil kulang. Diba? Yun ang dapat mong alamin. So, dahil ikaw ay kulang, anong gagawin mo? Wala nga akong ibang alam paano gawin eh. Ito lang ang alam ko. Then, we are offering a pre-literacy financial literacy campaign. We are offering a pre-literacy webinar. Just click sa aking link below para matulungan ka namin. Mas detailed paano mo haharapin ang pang-araw-araw in a sense na ikaw ay magiging from spender to saver, 'di ba? Yes, you will become, kahit sabihin pa na meron kang 100,000s to millions na utangs, matutulungan ka po namin paano maging debt-free. Yes, I assure you that. Alright? So again, tamang gamit, tamang kaisipan para po sa ating mga pag-uutang. Tandaan po natin na ang utang ay maaaring magpalago or magpabagsak ng iyong kabuhayan between good debts and bad debts. At syempre, nakadepende po yan sa kung paano mo gagamitin ang utang. Alright? At kung paano mo babayaran yung mabuting utang. Lahat naman po tayo ay nangangarap na umasenso sa pangkabuhayan. Di ba? Nangarap na magkaroon sa bahay. Maging debt-free, magkaroon ng financial freedom. Giginhawa ang buhay ng pamilya. So it's just a matter of mindset. At remember, marami pong nagsasabi na magkaroon lang ako ng 10 million, 20 million, magiging maginhawa po ako. At marami din po sa kanila, lalo na yung mga taong walang kaalaman, kulang sa financial education, nanalo sa loto, anong nangyari? In just 1 month, 2 months, yung 10 million, yung 20 million na pinalaro nila, bigla pong nawala. Diba? Kwentong from riches to rags. Diba? Rags to riches, riches to rags. Balik. Bakit? Kasi hindi nila alam paano gamitin ang pera. Okay? So I can help you. Again, just check in my descriptions. Meron po dyan na link para po tayo po ay mag-usap how you will handle your finances and how for you to have an abundance formula para sigurado na kahit magkano pang utang mo, magiging debt-free ka. Alright? Kaya,
Pag-isipan mo, good debts or bad debts? Pag good debts, makakatulong para umasenso. Pag bad debts, magdudulot ng iba't ibang suliranin. Pagkawasak ng pamilya, stress, di ba? Walang tigil na away, depression, pagkagalit, pagkasira ng plano, ng mga pangarap, ng mga pangako, di ba? Minsan nagsusuicide. So again, my dear viewers, walang masama sa pangungutang, basta lamang alamin mo na meron kang obligasyon na magbayad. Di ba? Mahirap po yung nanghiram ka tapos hindi mo isasauli. Nanghiram ka, hindi mo isasauli. Right? Learn how to use your money wisely. Okay? Again, we are offering a free financial literacy class. And here is the good thing. Diba? Ito po yung mga benepisyo ng walang utang. Nakakatulog ng mahimbing. Diba? Walang iniisip, walang stress. Nakakatulong sa tao. Masaya sa bawat araw. Diba? Nagiging maganda ang pagkakaibigan at relasyon ng mga pamilya. Diba? Ganun yun eh. Nalalasap mo yung bawat pisong pinagpapawisan mo. Diba? Nakakaiwas sa mga posibleng sakit. Wala ding inaalala na pwedeng sabihin na, di ba, bigla siyang mawalan ng trabaho, bumagsak yung kanyang pangkabuhayan. So I hope na malaking aral po sa inyo to at meron kayong natutunan. So kung meron po kayong katanungan, kung meron kayong nais liwanagin, click in my descriptions. So now, how to kickstart your savings plan? Diba? We need to know the right solution. Siyempre, unang-una sa lahat, sabi po ng ating unang-una rin na pag-usapan sa mga naunang slides, financial ignorance makes us poor. Financial ignorance makes us mismanage our money. So, solution dyan, financial literacy or education. Sa pamagitan po nito, natuturuan tayo na ma-develop na magkaroon ng isang wealthy mind habits. Diba? Positive mind habits po ang natutunan natin dyan. Matututunan natin dyan. At syempre, learn how to increase your cash flow. Hindi po pwedeng, di ba? Kahit anong higpit, sinturon, kahit anong living below the means talagang hindi kaya, talagang paunti-unti, meron pa rin lumalabas, wala ka pa rin emergency fund, then increase your cash flow. Make yourself, especially your skills, be an asset. Right? We have 24 hours and you are only working for 8 hours. So 10 hours. So meron ka pang, what? 14 hours. Anong gagawin mo sa 14 hours? 6 hours na tulog. So meron ka pang 8 hours. Use it. Make your time an ally. Second, again, dahil po ang numero unong talagang nagpapabagsak, personal bankruptcy, nagbibigay sa atin ng malaking pagkabaon sa utang ay ang karamdaman, ayan po. Diba? Invest in healthcare. Invest in your own personal healthcare. Okay, next, invest in life insurance. Bro, bakit? Siyempre, meron kang pamilya, may investment ka. Ikaw ang asset ng iyong pamilya. Mag-invest ka para pag nawala ka, meron silang protection. Di ba? Emergency fund. Para pag biglaang nangailangan ka, mahalaga yon. Diba? Eliminate bad debts. Diba? Eliminate bad debts. Okay? Then, again, learn how to invest. Huwag lang po tayo save. Dapat mag-invest din tayo. Isipin nyo, okay, may bonus ka, 100,000. Dahil gusto mong secure, ipinasok mo sa bangko. Nag-time deposit ka. 4%. May tax pa na 5%. Talo ka. Okay, ganito na lang. Dineposit mo lang sa bangko. Di ba? 100,000. Magkano bang tubo pag deposit yan? Wala sa time deposit lang. Not even 1%, 0.225%. Pagkatapos ng isang taon, merong 5% na tax. Talo ka pa rin. So again, nasa description po, okay? Meet me there para malaman mo ang tamang investment. Okay? Dapat alam mo kung ano ang investment na narapat at sold na magbibigay sa iyo ng security
sa takdang panahon. Okay? Sa iyong pagtanda, maging kaagapay. Okay? That's how we should build our financial house. Diba? Para iwas utang, iwas loan, diba? Para iwas sakit sa ulo, para pagdating po ng takdang panahon, diba? Meron tayong freedom. Alright? So babalikan ko lamang yung X-curve. Nandito tayo sa inyong left side, kung saan ikaw ay may active income. Ayan po, napakataas at siyempre bound ka sa utang. So ang tanong dyan ay, tulad ng English ng buhay ay life, what? Diba? Sa gitna niya may if. So what if you die now? Kumusta ang pamilya mo? Kumusta ang active income? May utang ka, nangungutang ka, bound ka sa utang, may active income. Ang ibig lang sabihin yan, kung bigla kang mawawala active income, lalong mababaon sa utang ang iyong mga mahal sa buhay. Tama? Tama o tamang-tama? Should ask yourself, do they have protection? Do they have instant money? Na pag nawala ka man, hindi sila manghihiram. Do they have income replacement? That's the purpose of life insurance. Income replacement. Ano pong income replacement? Kung ikaw may active income ngayon na 35,000 or 30,000 upang suportahan ang responsibility na yan, ang purpose po ni life insurance, ibalik sa kanila yun kahit wala ka na. May magpapatuloy ng responsibility. Kung wala pa, mag-isip ka. Paano kung magkasakit ka? Meron ka bang HMO? Meron ang kumpanya. Okay? Alam mo ba ng HMO ng kumpanya mo? 'Di ba? Ay pwedeng hindi ka na i-renew. Paano kung hindi ka i-renew? Kasi lagi ka na lang may sakit. Talo na sila. Yes po, pwedeng maging hindi po yan guaranteed na maging renewable yan. So ang tanong, do you have a personal long-term health care or HMO na ikaw man ang magkasakit sa sarili mo, may sasagot. Kasi pag hindi, again, ang number one na nagpapahirap sa atin ay ang pagkakaroon ng karamdaman. Di ba? Kaya may kasabihan tayo eh. Anong kasabihan? Di baling mahirap, di baling kunti lang nag-aasin, wag lang magkasakit. Kasi pag nagkasakit, bagsak talaga lahat. Di ba? Marami ng mayayaman ang nawala ng bungalow, nawala ng Jaguar, naibenta ang lahat, naibenta ang investment. Bakit? Nung magkasakit. Isang karamdaman lang. From rich to rags. Kasama na yung mga naipundar ng kanilang mga anak. Ask yourself. Now, if you live tulong naman, wala kang sakit. May protection ka ba sa sarili mo? Bakit? Aba wala ka ng trabaho, unproductive, hindi ka na makapaglako, hindi mo na kayang gayahin sa nalulutlo lang ngayon naglalako ng balot or ng ice cream kasi hindi mo na kaya. Masakit yung mga kasuan, hindi ka makalakad. Meron ka pa rin, kailangan pa pang kumain. 'Di ba? Kailangan mo pa magbayad sa bahay mo. Maaring sarili mo pero meron yang amilyar. May amortization 'yan. 'Di ba? May real estate, may tax pa 'yan. Yung clothings mo, o baka mamaya naawa ka sa apo mo, gusto mo magbigyan din ng suporta para pag-aralin sila. At ang yung health maintenance. 'Di ba? That's why we need to be debt-free at this moment. Unproductive, wala ka ng trabaho, wala ka ng income, tapos may utang ka pa. Paano 'yon? Wala na. So if you live too long, dito yung sinasabi ni Warren Buffett, learn how money works. Protect yourself. Have an investments. Yung investment mo, siya yung magiging living on interest. Ang tawag po dyan ay passive income. Yan yung sinasabi ni Warren Buffett, money works for you. Learn how the money will work for you. Na kahit tulog ka, may perang pumapasok. Hindi po mahirap yan. Again, I encourage you, nasa description, may link po ako dyan. Pag-usapan natin. And I assure you, magigimbal ka sa katotohanan na pag nalaman mo to, di ba? Pwede ka palang maging debt-free. All you have to do is reset your mindset. Change your mindset. So to God be the glory. Yan po ako. Hazel Sonea, yan po aking Facebook. Mayroon po akong FB. Okay?
I'm Michelle Soneha. I'm a nurse by professions. Huwag ho kayong mag-alala. Marami din po akong mga experience nung ako po ay nasa abroad na mga nakakausap ko na 10, 15, 20 years baon po sila sa utang kasi hindi nila alam kung paano po gamitin ang pera. That's why I came up with my heart. Talagang gusto ko na mag-abot ng financial literacy. Napakahirap. Na after 30 years, nagtatrabaho pa rin. I want to share financial literacy. Kaya naging advocate po ako at educator, naging financial coach. At ang itinuturo, the secret to say when building your future, taking control of your money. So if you want to reach me out, in addition po sa aking link, ayan po sa left side, yan po ang aking cellphone. Sa baba po, yan po ang cellphone, WhatsApp. Sa gitna po at sa right, nandun po ang aking Facebook account, hms@yahoo.com, yan din po aking email address. At sa baba po, yan po yung aking YouTube channel. So please, share this video, share with your friends, your families, subscribe. Ang platform po nito ay maghatid ng financial educations. Diba? Together, let's fight poverty. Pag-aralan natin yan. If you are not yet subscriber, please subscribe. Diba? Click all para naman, or like all, para naman, diba, maging updated ka. So again, to God be the glory, and I hope you learn a lot from me today. If you have any suggestions, just make a comment. Pagsusumigapan ko po yan. Thank you and God bless.